Pilipinas, ang oras po 6:34. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At hindi po ako nagsasolo ngayon. Ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Magiging masaya po ang ating talakayan tonight dahil may i-reveal po ako sa inyo. Alam niyo po ba? Multi-millionaire na po pala ako. Hindi ko lang alam. Ngayon ko lang nalaman, kaya lang tulungan niyo akong hanapin ang nawawala kong milyon-milyon. Attorney Hilbay ang kasama ko po tonight na i-discuss sa atin at tuturuan tayo. I don't know kung matutulungan niya akong hanapin ang milyon-milyon ko, pero pag-uusapan po natin ng Bitcoin na, kumbaga, usong-uso ngayon. I mean, since Attorney Hilbay, siya po ay dating Solicitor General, pero hindi po siya magsasalita tungkol sa West Philippine Sea, hindi rin po siya magsasalita tungkol sa politika. Ang pag-uusapan po natin tonight ay tungkol sa Bitcoin. Attorney Hilbay, magandang gabi sa iyo. Hi, Attorney Rina. Magandang gabi rin sa ating mga taga-pakinig, no? Maraming ang tao yung laging nagtatanong kung bakit sobrang interesado ako sa Bitcoin at hindi ako masyadong nagsasalta sa politics or sa West Philippine Sea. Ang kadalasang sinasabi ko lang sa kanila, Bitcoin is so important. It's even more important than politics or yung mga temporary issues sa West Philippine Sea. Bakit? Unang-una, yung pera importante sa lahat ng tao, no? Kaya napaka-importante na malaman natin ano ba talaga yung pera, no? Bakit ba yung pera natin nawawalan ng halaga? Or hindi naman totally nawawalan, nababawasan, no? Bumababa. Bakit ba meron tayong inflation? Bakit ba minsan mataas yung inflation, minsan mababa yung inflation? You have to discuss with us ano ba ang inflation. Oo nga, no? Yung maiintindihan ng isang grade 1 pupil. Okay, kadalasan kasi kapag sinabi natin inflation, ang sinasabi ng mga tao, kahit ng mga ekonomista, tumataas yung presyo ng mga bilihin. Yes. Pero sa totoo lang, merong mas malalim na ibig sabihin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung kabaligtaran nito, which is nawawalan ng bisa yung ating pera. Nawawalan ng halaga, bumababa ang halaga. Nawawalan ng bisa, bumababa yung halaga niya, yung capacity to buy or purchasing power. Parang noong araw, yung 100 pesos, napakarami mo nang mabibili. Yeah, exactly. Ngayon, ang 100 pesos, ano na lang ang mabibili mo, diba? Diba? Every time na nakausap mo yung tiyahin, yung magulang, o kaya yung mga lolo't lola, they will tell you about those days na, alam mo ba dati, piso lang makakabili ka na ng kape at meron pang kasamang pandesal. Diba? So, ngayon, kapag nakausap mo yung mga ordinaryong mamamayan, sasabihin nila, alam mo, gusto namin bumalik doon sa panahon na yung 1 kilo ng bigas ay 5 piso lamang, 10 piso, pero hindi na tayo makabalik doon. So, karamihan sa atin, tinatanggap na lang yon na isang realidad, no, na it's a painful pill to swallow. Kaya sa akin, napaka-importante nung usapin na ano ba talaga yung pera. Lalo pa na ngayon na meron ka ng alternatibong uri ng pera. So, ang tanong ngayon, ang Bitcoin ba ay katumbas ng pera?
Isa siyang uri ng pera at sa aking pananaw, no, it's money for the 21st century. Sa aking pananaw, sa pagdating ng ilang dekada, yung mga anak ninyo, yun yung kikilalanin nilang talagang uri ng pera. By the way, si Attorney Florin Hilbay po ay Dean ng Silliman University College of Law at itinuturo mo ang Bitcoin. Yes, no? Bilang isang separate na subject. Bilang isang dekano, no, isa sa mga obligasyon ko ay yung tignan kung ano yung paparating na regime of law, yung kung ano yung patutunguhan ng ating systems of laws, no? And sa aking pananaw, napaka-importante na pag-aralan ng mga law students, in fact, ng lahat ng mga university students at lahat ng mga mamamayan, kung ano itong Bitcoin. Dahil para siyang internet. Diba? So ano nga ba ang Bitcoin na Attorney Florin? Okay. Bitcoin is money. It's a monetary system. Pero hindi siya legal tender. It's not yet legal tender in the Philippines and it doesn't have to be legal tender. Ano ba yung legal tender? Legal tender ay yung inatas ng isang pamahalaan katulad ng Pilipinas na pananalapi. Estados Unidos na pananalapi na pwedeng pangbayad sa mga legal na obligasyon. Kunyari, may utang ako sa iyo, Rina, diba? At nagkatampuhan tayo. Ngayon gusto kitang bayaran. Diba? At ayaw mong tanggapin yung bayad ko. Pwede akong pumunta sa korte at i-compel ka na tapusin yung o masettle yung obligation. Why? Because binibigyan kita ng isang legal tender na ayon sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas can settle an obligation. Right? Kung halimbawang may utang ka sa akin, no, pwede mo bang i-insist sa akin na ang ibabayad mo sa akin ay Bitcoin? Hindi. At hindi pera? Hindi. Dahil yung Bitcoin is a voluntary money. It is not yet a legal tender. Oh, it's hindi not pa siya legal kinikilala bilang instrumento na pambayad. Na pambayad ng utang, pang-settle ng obligasyon. Except in a country like El Salvador. Pero kung hindi siya kinikilala ng Bangko Sentral or ng pamahalaan, paano siya naging legal? Or is it illegal or legal? Right. Kailangan kasi tignan mo yung Bitcoin as a voluntary form of money. Diba? Bago naging malakas yung mga gobyerno, noong up until the 20th century, no, yung mga pera ay yung tinatawag na private money katulad ng ginto, 'di ba? Hindi naman siya kailangang iatas ng ating gobyerno. Pero yung mga tao kasi, ang tinatanggap nilang pera, yung sa tingin nila na yung mapagkakatiwalaan nilang uri ng pera. At sa loob ng 5 siglo, tama ba yung sinabi ko? 5,000 years, no? The oldest form of trusted money has always been gold. Right. So, tanong ng mga tao, bakit ba pera yung gold? Kasi number one, it's rare. It's very scarce. Number two, it's durable. Diba? Hindi siya nabubulok. Diba? As a form of money, as a form of metal. And pinaka-importante, hindi siya kayang manipula. Diba? Because yung ginto, para makahanap ka ng ginto, kailangan mong bumutas ng mga bundok, 'di ba? Sumira ng mga ilog. Pero Attorney Florin, makat lang kita. Kapag ka pinag-usapan natin ng Bitcoin, hindi ba ito delikado na baka ma-hack or baka manakaw or yung pera nga sa bangko yung pera nga sa bangko nawawala pa 'di ba? Right. Nahahack, no? Right. So nananakaw ng kung sino-sino. Yung Bitcoin as a monetary system is the strongest computer in the world. Paano? It's unhackable, no? Kasi para ma-secure yung Bitcoin monetary network, yung mga tinatawag na Bitcoin miners, no? Gumagamit sila, diba? Kapag maghanap ka ng ginto, kailangan mong gumamit ng mga crane, diba? Yung mga forklift, kailangan mong bumutas ng mga ng mga bundok. Yes.
Yung analogy niya naman pagdating sa Bitcoin ay yung mga tinatawag na mga mining computers. Ito yung mga napakalalakas na computer, tinatawag na application-specific integrated circuit. No? Basta computer siya na gumagamit ng napakataas na enerhiya. At ang ginagawa niya, ang function niya is to secure yung Bitcoin monetary system. Kaya kahit yung pinakamalakas na mga bansa sa mundo, Estados Unidos, China, Japan, Germany, hindi nila kayang ma-hack yung Bitcoin monetary system. Ang pwedeng ma-hack siguro kung meron kang Bitcoin ay iyong telepono, kunyari. Or kung makita ng boyfriend or ng kaibigan mo, kamag-anak mo yung tinatawag na private key no, sa iyong Bitcoin, yun pwedeng manakaw yung iyong Bitcoin. Pero kung matuto ka ng tinatawag na operational security, kung kaya mong i-secure yung iyong Bitcoin, marunong ka magtago ng tinatawag na private keys, walang makakapagnakaw ng iyong Bitcoin. Ang problema dyan, Attorney Florin, kasi ma-share ko lang sa ating mga tagapakinig. In 2013 or 2015, diba? Dahil sa pagbuyo ng kaibigan ko, na itago na lang natin sa lumilingon na pangalan na Princess Jaisal Kiram, napabili ako ng Bitcoin. The thing is, nakalimutan ko siya. At that time, mura pa siya. Mura pa ang Bitcoin. Pakibanggit mo nga, magkano ang isang Bitcoin today? Diba? Ang isang Bitcoin today is around 3.7 million pesos. No? Mga $66,000. No? Kaya medyo mahal na siya. Yung unang-unang transaction sa Bitcoin noong 2010, ay 10,000 Bitcoin for 2 pizzas. Diba? O yung Bitcoin mo naman noong 2013, siguro mga $200, $300 lang. No? At ang sabi mo sa akin, pwede ba nating i-reveal kung gaano karami yung Bitcoin mo? Diba? Hindi, pero, I mean, like sa akin, no? Nakalimutan ko lang siya at naalala ko lang siya recently, no? Na meron pa lang, actually nitong marami pandemya ka palang Bitcoin. Na meron pala ako noon, na actually nag-grow ko lang siya. So, kung halimbawang sa sitwasyon ko na hindi ko siya nawawala, not really nawawala, nakalimutan ko lang siya kung paano ko siya i-access. Is there a way, no, na ako kagaya ng halimbawa na wala akong titulo, ng kopya ng titulo ng lupa, mag-i-execute ako ng affidavit of loss, pupunta ako sa Register of Deeds, ipapa-annotate ko siya, kukuha ako ng certified true copy at pupunta ako sa court para magpepetasyon na ma-issuehan ako ng bagong kopya ng titulo ko, ma-replace yung lost title ko. Is there a way, for example, for me, like, hindi ko siya ma-retrieve or nakalimutan ko siya, pwede ba akong mag-execute ng affidavit of loss at kanino ko siya isasubmit para ma-retrieve ko ang milyon-milyon ko na palang halaga ng Bitcoin? Wala, no? Yun lang. Yun yung napaka-importante and very special about Bitcoin. Kasi nga, Bitcoin allows you to become your own bank. Diba? Kung ikaw meron kang Bitcoin, hindi mo na kailangan dumepende sa isang bangko dahil yung ability mo to self-custody na hawakan yung sarili mong Bitcoin ay napaka-espesyal, no? Walang pwedeng magnakaw nun sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ako pwedeng pumunta sa Bangko Sentral at sabihin, pakitulungan niyo po ako, nawawala po ang mga detalye ko. So, is there a way para ma-retrieve ito? Or wala, pwede ba akong pumunta sa Department of, nagkukontrol ng Data Privacy Act, Department of Information, DICT? Walang ganun sa Bitcoin dahil nga yung Bitcoin is tinatawag na isang asset without an issuer. So, anong ibig sabihin nito? Wala siya talaga nagkukontrol. Walang nagko-control sa Bitcoin because it's a decentralized form of money. So, katulad na lang nung peso or dollar. Sino nagko-control ng peso or dollar? Yung Bangko Sentral ng Pilipinas, yung the United States Fed, yung kanyang central bank. So, anong ginagawa nila? Sila yung nag-i-issue ng mga pera, nagpiprint sila ng mga pera, at kaya naman nababawasan yung halaga ng ating mga pera, no? Pero yung pera mo naman na kunyari, yung tinago mo na pera sa isang baol or sa isang vault, kung nawala mo naman yun, yung cash na yun,
hindi ka rin pwedeng pumunta sa Bangko Sentral at humingi na issuean ka nung nawawalang pera. Ganon din naman doon sa Bitcoin. Bitcoin is called digital cash, no? It's a form of cash, pero it exists only in digital space. Kaya, so parang imaginary lang siya. no, it's not imaginary. No, it's in fact digital money that is protected and tied to energy. No, kaya nga yung mga nag-aaral ng Bitcoin, once maintindihan nila kung ano yung Bitcoin, ma-realize sila na this is more important than gold. No, kasi it takes so much energy to find gold, 'di ba? It takes even more energy to mine Bitcoin. Whereas yung pera na ginagamit natin ngayon, whether it's the yen or the dollar or the peso or the dinar, it doesn't take a lot of energy to produce Pero Attorney Florin, kung 1.6 million ang value ng isang Bitcoin, paano naman, kung halimbawa 1,000 lang ang pera ko, so ibig sabihin imposible na ako makapag-invest? Hindi. Kasi yung Bitcoin para siyang peso na merong mga sentavo. Okay. Para siyang dollar na merong mga cents. No? One Bitcoin is divisible into 100 million satoshis. No? Kaya kapag yung mga tao, tinatanong ako, paano naman kami makakabili ng Bitcoin? Ang mahal-mahal ng Bitcoin. Ang binibigay kong example ay yung mga kasama ko sa bahay. No? Yung mga assistant natin sa bahay, binibigyan natin sila ng Bitcoin, nakakapag-save sila ng 500 pesos worth of Bitcoin every month. And yun yung ginagamit kong ehemplo dahil kung itong mga ordinaryong mamamayan, no, yung iba nga sa kanila wala pang cellphone, no, nakakapag-save sila in Bitcoin in very small amounts. No? Yung mga estudyante sa Siliman, nagsisave sila at the rate of 100 pesos per month. No? And nakikita ng mga estudyante pati ng yung mga kasama natin sa bahay na lumalaki yung value ng pera namin over time, no? Kasi Bitcoin is very volatile in the short term, but in the medium and long term makita mo it's the fastest horse in the race, no? It's the fastest growing asset all over the world, no? Natutuwa yung mga ordinaryong mamamayan kasi nakita nila na kaya pala nating talunin yung inflation kung magsisave tayo sa Bitcoin. That's why for me, it's an advocacy on my part. Pero it's highly speculative, sabi nga ni Miss Adi Socrates. Highly speculative siya. Right. What do you mean by speculative, no? It's always in comparison with what, no? Kung ikaw, kunyari, nagsisave ka sa peso or the dollar, no? Isa yung sigurado, 'di ba, Attorney Rina? Kapag nagsisave ka sa peso or dollar, isa yung sigurado. And ano yung sigurado? Kakainin ng inflation yung pera mo. Right? And I'm not being critical of the dollar system or the peso system. It's an objective fact na inflation is part of that kind of a monetary system. It's baked in, kumbaga. Kasama siya dahil nga dumadami yung pera. Importante na ikumpara sa Bitcoin dahil yung Bitcoin walang inflation in the sense na yung 21 pero hindi ba million nag-up Bitcoin. And down din naman ang presyo ng Bitcoin? Ang ibig sabihin nun is yung exchange rate. Yes. Yung nag-up and down. But yung dami ng Bitcoin, it's never going to change. And that is what's very special about Bitcoin. Bakit ba napaka-special kunyari ng gold? Yung gold, it's rare. No? Every year, ang nahahanap lang na or namimina lang na gold is around 2%. Sometimes 3%. Bitcoin is even more special dahil yung 21 million na Bitcoin na yun is fixed forever. Kaya walang central bank, walang banker, walang politician. So, in essence, walang nagre-regulate sa kanya maliban sa iyo. Kung bumili ka, ikaw lang kung yung disposition nun, nasa iyo na yon. Right. So, it's a form of money na para siyang it's a rare piece of property in digital space. Nobody can manipulate it. It's protected by computers all over the world, mining and securing the Bitcoin network. Okay. Medyo mahirap siyang intindihin. Kaya napakahirap nga, hindi ko naiintindihan. That's right, no?
karamihan sa mga tao all over the world, kahit mga Pilipino, they see Bitcoin as a purely speculative asset, di ba? Kaya nagte-trade sila, parang nag-gamble sila sa Bitcoin. Kaya naman ako, I have decided to basically come out of retirement to teach Bitcoin sa next generation ng mga lawyers sa Silliman University. And ako, I'm very confident na in the coming years, no, yung mga universities, yung mga economics department, yung mga banking department, yung mga law department will have to understand Bitcoin because it's such a unique form of monetary system na ngayon nagiging popular na. So even sa United States, no, recently yung BlackRock, no, nagkaroon sila ng tinatawag na exchange traded fund, no. It was approved by the Securities and Exchange Commission of the United Pero States. dito sa atin hindi siya, 'di ba? Hindi pa dito siya sa Pilipinas, hindi siya kinikilala ng Bangka Sentral. Oh, correct me if I'm wrong. Well, you're wrong because dito sa Pilipinas, you can actually buy Bitcoin from regulated exchanges regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ang ibig sabihin yan, kapag gumamit ka ng GCash, Paymaya, Coins.ph, or Pouch.ph. So, pwede kang bumili ng Bitcoin using your GCash? Yes, you can. Your bank? You can use your fiat money to buy Bitcoin from these Bangko Sentral regulated exchanges. Okay. Kaya you cannot say na illegal ang Bitcoin dahil pwede kang bumili ng legal dito sa Pilipinas ng Bitcoin. Okay. Meron dito si comment si RSR. Magandang gabi po muna sa inyong lahat, no? Sabi niya, same ba siya ng cryptocurrency? Ang Bitcoin is isa sa mga uri ng cryptocurrency. Bitcoin is the first cryptocurrency, but it's very different from all the other cryptocurrencies. Why? Because yung lahat ng mga other cryptocurrencies are controlled by companies, by foundations. And this who controls your Bitcoin? Nobody except the owner. Okay. Diba? At tatalakayin pa natin ng iba pang mga tungkol sa topic na yan. Although sabi ni Modesta Pantaleon, hindi ko mag-gets ang topic, pero good evening po. Magandang gabi din sa iyo, Moonbeats, Gael Enriquez, ang ating online PA. Ganyan din, Grace Recta. Sabi niya, paano kung makalimutan yung private key ng Bitcoin? Magandang gabi din sa iyo, Sansa Pertes. Si Sansa Pertes is into Bitcoin, pati yung kanyang kids. May Maricor Angeles, magandang gabi. At syempre, Jess Gonzalez, Kenneth Arevalo, Mami Belen Rivera, Tita Ami Miraflor Garcia, Miss Roxanne Costo, Violeta Zambrano, Meryl Hidalgo, Ramel Maluto, Josephine Garimbao dyan sa Michigan, Raul Destacamento, and Miss Eva Duques, Mami Belen Rivera, magandang gabi po sa inyo. Raymond Dosa, Benjamin Cuaderno, at syempre Marcelo M, Herminio Villaluz, at Sniper, Tony Di Guzman, at maraming iba pa. Dos Compañeras. Patuloy po nating tinatalakay ang tungkol sa Bitcoin. Isang uri ay kauna-unahang cryptocurrency. Kung familiar po kayo, ako ay hindi familiar. Although nag-invest ako dito a few years back, pero nawala ko po siya. Ang sabi ni Attorney Florin Hilbay, kung mariretrieve ko siya sa ngayon, ang value ng aking Bitcoin ay nasa 93 million pesos. Imaginein mo yon, multi-millionaire pala ako na hindi ko alam, pero hindi ko na po siya ma-retrieve. At kung sino na makakatulong sa akin, ay sabi nga ni Rita Salonga, 1 million ang sa kanya. Pero interesado ako dyan, pero low level talaga ang pagkakaintindi ko. Mag-entertain po tayo ng mga questions, so pwede po ninyong ipadalangin yung mga tanong sa 0919-282-6485. Pwede din kayo mag-comment sa ating DZRH TV live stream sa YouTube at syempre sa ating DZRH Dos Compañeras Facebook page. Marami sa kanila, kagaya ko, ay hindi rin nakakaintindi. So sa pagbabalik po natin, subukan po nating intindihin pa ng mas malalim ang usaping ito kasi baka mamaya, no, kasama tayo sa pwedeng mag-retire ng mas maaga dahil, maka-afford din tayo later on. Ito, sabi ni Enrique Alcantara, ay gusto kong matuto kung paano ako makakapag-join. Pareho ho tayo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, pero meron po tayong DZRH Malakas promo. Question, ano ang instrumentong pananalapi na kinikilala ng batas bilang pambayad sa utang, kasama na ang buwis, yung mga sa ating mga obligasyon, legal fines and damages,
So, ipadala po yan bilang private message sa akin. Wag pong ipopost publicly ang inyong GCash number dahil baka po magamit ng mga masasamang loob. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeros to. Dos Compañeros po talaga. Dahil Attorney Florine Hilbay is with me tonight. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco, co-host ko tonight. Attorney, pakilala ka, ikaw na. Florine Hilbay. Si Attorney Florine Hilbay, dati siyang Solicitor General now. Dean po siya ng Silliman University College of Law. At meron na po pala siyang book. Ito ang book niya na hiningi ko. Hiningi ko tungkol sa Bitcoin. Yan. Siya ay din ng Silliman University College of Law at nagle-lecture na din siya tungkol sa Bitcoin. Maaga siyang nag-retire for this. Anyway, Attorney Hilbay, merong question kasi dito. We were discussing bago pa tayo mag-commercial, bago pa tayo bumalik from commercial. Sabi niya, highly speculative, it is highly based on demand. Sabi niya, example, what happened to other cryptocurrencies like Luna and Terra, is that BlockFi and Celsius. We are providing the benefits, but did we also provide our consumers the possible risks involved? Okay, so unang-una yung Luna, yung Celsius at yung iba pang mga cryptocurrencies, they're very different from Bitcoin, no? Kaya nga lagi kong sinasabi na mag-focus doon sa Bitcoin because yun yung tinatawag na truly decentralized form of money. Hindi siya kayang manipula ng mga gumawa ng Terra Luna na cryptocurrency, no? So hindi siya ma-manipulate because of that, no? Pangalawa naman, yung BlockFi is a lending firm, no, na ng scam ng mga kasi Attorney clients Florine, sila. ang dami nito na like sa Instagram, sa YouTube, sa YouTube dumalabas din, kahit sa Facebook, ang dami kong natatanggap na mga ganito, no? Okay. Siyempre nakakatakot, ang daming scammers. That's right. Diba? Kaya itong mga tagapakinig natin na si Alice Gray, si Phil Barbie, gayon din si Enrique Alcantara, RSR, mga interesado, pero paano naman natin mapapangalagaan yung kanilang investment? Kasi sabi nga natin, napakaraming mga scammers. Right. Kaya nga yung lagi kong sinasabi na don't put your money on things that you don't understand. No? Paano namin ilalagay sa Bitcoin? Hindi naman namin naiintindihan. Ako nga, nilagay ko yung pera, nagkamali nga lang ako. Bago ka maglagay ng pera kahit sa Bitcoin, kailangan naman siguro na pag-aralan mo. Dahil kung maglalagay ka ng pera dahil sinabi ni Attorney Hilbay, dahil sinabi ni Attorney Rina Seco, yun yung the road to perdition. Yun yung tipo na estilo na pwede kang matalo talaga or yung gaya-gaya lang. Kaya wag po kayong gagaya sa akin, nagkamali po ako. Napaka-importante sa akin talaga yung edukasyon, lalo na for something na napakabago at napakahirap intindihin. Kaya nga nagsulat ako ng libro. Kaya nga ako nagtuturo sa universidad dahil sa aking pananaw, dahil bago pa yung Bitcoin as a monetary system, you will encounter, I think, about 10-15 years of massive education. Right? Attorney Hilbay, wala kaming 10 to 15 years para aralin ang mga ito. Ang sinasabi ko naman is magre-retire na kami. That is for everyone, no? Pwede ka naman na mag-spend ng siguro mga ilang araw, no, para pag-aralan yung Bitcoin and to come to the conclusion na totoo nga pala ito. Hindi to scam. And then pangalawa, of course, you need to learn how to buy it dahil kung bibili ka doon sa isang kaibigan na sinasabi na nagbebenta siya ng Bitcoin, pwede kang ma-scam. That's why, kung baguhan ka, you need to buy from the BSP-regulated na mga entities. Dahil yung mga yan, dumaan yun sa supervision ng ating Bangko Sentral. Kaya, medyo at least makakapag-rest assured ka. Kung halimbawa, may mahahabol ka kung sakasakali na, paano ba? Paano ka pumalpak? Of course, kapag ka natalo ka. Ang napaka-special sa Bitcoin, ayun nga yung tinatawag ko na self-custody.
no? Yun yung pangatlo, no? Unang-una, pag-aralan yung Bitcoin. Pangalawa, bumili doon sa mga mapagkakatiwalaan na mga entities. Pangatlo, intindihin yung tinatawag na self-custody. Dahil pag hindi mo inintindi yung self-custody, matutulad ka kay Attorney Rina Seco na dapat na meron ng 93 million pesos in Bitcoin pero dahil nakalimutan niya yung kanyang private key sa Bitcoin. I-retrieve ko ang old phone ko, promise. Diba? So, yun yung tatlong stages, no? And parang learning how to ride a bike. Diba? Dahil nga napakabago nitong sistema na to, kailangan mong pag-aralan bago mo ilagay yung napaka-precious sa mga tao ngayon, which is our money. No? Ayun. So, Attorney Hilbay, kanina minention natin ang legal ang Bitcoin ay hindi isang legal tender na kinikilala ng pamahalaan, ng gobyerno. No? Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-impose. Ito ay purely voluntary, depende sa kasunduan ninyo at pagtanggap ng bawat isa. Kung hindi tatanggapin ng isa, hindi ka pwedeng dumulog sa korte para sabihin, Judge, tulungan mo ako, ayaw niyang tanggapin ito, or Judge, kailangan niya akong bayaran ng Bitcoin. So, in essence, hindi siya legal tender. Dahil ang legal tender, yung instrumento ng pananalapi na kontrolado at prescribed. Ano ba tawag sa ano ba sa Tagalog ang prescribe? Na prescribe, no? Na kinikilala, no? Na kinikilala ng pamahalaan at ng gobyerno bilang mga pambayad sa anumang obligasyon, monetary obligations. Pero kung ito ay sabi mo nga although parang may epekto siya ng pera. Pero hindi siya hindi siya kinikilala ng gobyerno bilang major means of instrument of exchange. Ano magiging silbi nito para sa amin? Pwede ko ba siyang i-encash? Pwede ko ba siyang... Right. So, unang-una, hindi naman talaga kailangan na iutusan ka ng gobyerno na gamitin yung isang particular na pera. Diba? Yung mga tao na nakakulong, ano yung ginagamit nilang pera? Sigarilyo. Diba? Yung ibang mga tao, like doon sa probinsya namin, ano yung ginagamit nilang pera? Baka. No? So, all throughout our history, yung mga tao, they have found yung tipo ng pera na gusto nilang gamitin. Kung ano man yun. Yung iba ginagamit ay salt. No? Kaya nga, yung salary comes from the word salario. Diba? So, yung Bitcoin, like I said, no, it's a private form of money. Kung tayo magkakasundo tayo na magbayaran sa Bitcoin, then we can agree on our own na Bitcoin yung currency natin. Ngayon, kung hindi naman ganon, paano mo gagamitin yung Bitcoin? Well, you can sell your Bitcoin sa mga regulated exchanges. Katulad nung bumili ka kunyari sa isang regulated exchanges na... Sa Dumaguete, merong isang coffee shop na tumatanggap na ng Bitcoin. Right. No? So, yung isang coffee shop, yung may-ari, no, na convert ko siya to becoming a Bitcoiner. Na-realize niya na, good PR pala kung tatanggap ako ng Bitcoin. Diba? So, yung tinatawag na coffee shop is the only and the first, no, na coffee shop in Dumaguete. So, magkano namang isang kape doon? I think 70 pesos, 80 pesos, 90 pesos. Depende doon sa kung may mix ng milk. Paano kung Bitcoin ang ibabayad? Kung Bitcoin ang ibabayad mo, then yung mga apps na ginagamit ng mga Bitcoiner, meron siyang automatic conversion. Right? So, ano ba yung halaga ng 90 pesos in Bitcoin? Let's say, 1,000 satoshis. Then, yun yung ibabayad sa kanya. Hindi ko pa rin ma-imagine. Ano lang yan? Parang gumamit ka ng Thai baht, right? Or ng dollar. So, pag yung currency is in peso and you're going to pay in dollar, then i-convert mo lang siya. So, it's exactly the same with Bitcoin except na yung currency is Bitcoin. Sabi ni Kenneth Arevalo, it's a risky investment with high volatility. Right. In the short term, it's volatile yung exchange rate niya. But if you look at the big picture, yung medium term and long term na value ng Bitcoin, it's the fastest horse in the race. It's the fastest growing asset in the world, no? Kaya nga yung mga kasama ko sa farm kung saan ako nakatira, nagsasave sila in small amounts in Bitcoin and sila
natalo nila yung mga bankers, mga asset Attorney fund Gilbert, managers. pwede ba ako maging assistant sa ano mo, sa farm mo? Diba? So, ako, I want to demonstrate sa mga ordinaryong mamamayan na kapag ikaw nag-save ka in Bitcoin, no, and nag-save ka in the long term, hindi mo kailangang maghanap ng mga iba't ibang investment, no? Hindi mo kailangang magtiwala sa ibang tao. Ang kailangan mo lang is to learn na Bitcoin is sound money dahil hindi siya mamamanipula. May no? epekto din siya ng parang pera. In fact, Hindi lang siya may epekto ng parang pera, but no? it is pera. It is money. It is money for... Pwede ko siyang ipamana? Of course, no? Pwede Kaya ko nga, siyang i-donate? yes, no? And will I need like legal documents Well, if you to want... make it pamana or i-donate? Halimbawa, ikaw, magdo-donate ka sa akin ng 100 Bitcoin. O, halimbawa, ganon, no? Bitcoin is Paano peer-to-peer, no? If you want to make a formal donation, pwede ka naman magsulat ng mga formal documents as lawyers, no? Oo, pero magiging subject siya to tax. Well, if... Unang-una, eto muna pala. Pag may Bitcoin ka ba, subject ba siya sa tax? Bitcoin is considered as a commodity. Kasi lahat kasi ng income ay subject to tax, right? Right. So, Oo. balik ako doon sa sinasabi ko, no? Bitcoin is a commodity. And if you sell a commodity, then you're subject to capital gains tax. Right? Pero, paano siya malalaman ng gobyerno? That is where you have yung advantage ng mga Bitcoiners at yung disadvantage ng gobyerno. No? Lagi kong sinasabi kapag tinatanong ako ng taga-gobyerno, paano namin matatax yan? I always say na yung innovation outpaces yung regulation. So halimbawa ako, meron akong Bitcoin. Halimbawa nahanap ko na yung ano ko. yung mga Bitcoin mo. Oo, nahanap ko na siya. Ibebenta ko sa iyo. Uh-huh. Halimbawa, 'yon ano. Babayaran mo ako. Supposedly may income ako doon. Right. 'Di ba? So kung sa ordinaryong transaksyon or ordinaryong produkto, say lupa or alahas, hindi doon sa lupa kasi natatago kapag ka alahas Doon na lang sa lupa, no? O sa kotse. Or kumita ako. Okay, syempre kumita ako, magbabayad ako ng capital gains tax ng 6%. Right. Pero kung tayong dalawa ang magka-transaksyon, so pwedeng hindi ako makapagbayad, pwedeng hindi ako mag-tax? Well, there's that opportunity to not pay tax. Just like in any other peer-to-peer or person-to-person na payments. Kaya nga, yung isa sa mga issue natin, di ba, yung mga online sellers. Yes. Di ba? Dahil yung payment is GCash to GCash or Paymaya or bank-to-bank, no? Merong opportunity para hindi magbayad ng taxes yung mga tao. So, ano yung problema doon? Ang problema is the government because they need to find the proper regulatory mechanism so that they can impose the proper taxes. Ngayon, kung yung mga tao hindi sila nagbabayad ng taxes, hindi naman problema ng tao yun. Problema yun ng gobyerno. Diba? Dahil nga, katulad na lang doon sa mga Amazon, kunyari, or doon sa Facebook, lahat ng mga payments dyan, are outside of the jurisdiction of the Philippine government. So yung taxation napakadali siyang itago. Hindi naman sa itago. It's just that the technology, right, so is such that kung may intention ka na hindi magbayad ng buwis, then you can affect that intention. Right? Kasi mahirap siyang habulin ng gobyerno. Right. But it doesn't make the transaction illegal. Right? Diba? So kung kung ako ay may Bitcoin, ipapamana ko siya sa kung kanino man. Hindi ko naman siya dinocument. Okay. Posible pa rin siyang mangyari, right? Unless yes, of course, yung mga meron akong compulsory heirs na sasabihin na may Bitcoin si Rina Seco. Ako'y tagapagmana niya. So, ibig sabihin, may karapatan ako dito sa Bitcoin na ito. Dapat may share ako. That's the only instance. Kung meron kang kaaway at magsusuplong ka sa iyo sa gobyerno at sasabihin na, meron siyang ganitong property, i-tax na ito. But how do you prove? That is why I teach Bitcoin sa isang law school because dahil nga Bitcoin is an entirely different monetary system, kailangan mong reimagine yung regulatory system. Kung gagamitin mo yung current regulatory system para i-tax, for example, or i-try to regulate yung Bitcoin, you're going to fail.
Because para mong ginagamit yung regulation para sa kalesa para i-regulate yung isang kotse. That's why I think it's inevitable that yung mga universities, 'di ba? Yung mga law offices, yung mga accounting firms. Pero ang hirap intindihin, Attorney Florin eh. Well, look at it this way. If Bitcoin becomes more valuable over time, you will be forced to study it. Dahil yung mga hindi mag-aaral, they will be left losing with inflation. 'Di ba? Kung yung pera mo, yung store of value mo is fiat money like the dollar or the peso or the yen or the Swiss franc or the German mark. Lahat sila merong tinatawag na inflation. They're all losing value. And yung mga Bitcoiner who spent time to understand yung bagong teknolohiya na ito, well, they will be at a great advantage over everyone else. Attorney Florin, para sa isang jeepney driver, paano nila makaka-take advantage nitong Bitcoin or whatever cryptocurrency they... Well, I think at some point it will get easier and easier for ordinary folks Kasi to sabi nga ni understand. Benjamin Cuaderno, it's not trustworthy. Pwede ba yan pambayad sa transportation tulad ng jeepneys? Accepted na ba yan bilang legal tender? Again, hindi pa siya legal tender, hindi pa siya... Again, kung ang tanong is kailangan ba siyang maging legal tender para matanggap? The answer is no. Kasi between you and me, 'di ba, kunyari, kung tatanggapin ko siya, pwede. If you try to perform legal service, 'di ba? At sabihin sa'yo ng kliyente mo, attorney, pwede ba akong magbayad ng prutas? At tinanggap mo, then that's it, 'di ba? Ganon din yung Bitcoin. So subject lang siya, depende lang siya sa kasunduan. To private consensual agreement ng mga parties. Si Enrique Alcantara, how can we convert my Bitcoin to cash? Normally, you have to go through an exchange or you can do it peer-to-peer. No? Kung meron kang kakilala na bibili ng Bitcoin mo. Ibenta niyo po kay Attorney Florin. Attorney Florin, pwede ko bang i-advise? Ibibenta ko sa yung Bitcoin ko. Nako. Diba? Or yun nga, you can go through the regulated na mga exchanges and sell your Bitcoin through those exchanges. Paano daw, how can we withdraw our Bitcoin? Wala naman siyang withdrawal kasi hindi naman siya bangko. Actually, if you buy it from a regulated exchange, you can withdraw it by getting a Bitcoin wallet. So, may Bitcoin wallet ako. Right. Yun yung hindi mo mahanap. Diba? Magandang gabi din sa iyo, Edsel Lanuso Versosa. Magandang gabi sa iyo. Sana daw maraming interesado, attorney sabi ni Alice Gray, so the regulation is the key. But what will be the effect if government will implement regulation in using cryptocurrency? Okay. Unang-una, yung Bitcoin kasi it's a separate monetary system. No? So kung nandun ka sa system na yon, medyo mahirap ka talagang ma-regulate ng government. Why? Because I can send a Bitcoin to anyone in the world and nobody can stop it. No? Hindi katulad siya ng regular na currency. Yung Philippine currency, like the peso, hindi siya pwedeng tanggapin sa Thailand, sa Indonesia. Kapag nagbakasyon ka sa Bali, you cannot compel yung seller doon na tanggapin yung peso. Kasi yung pera natin are jurisdictional. May territorial effect sa Pilipinas lang siya. Sa Pilipinas. The same thing is true with the Indian rupee, di ba? But Bitcoin is unique because it's global by default. Pwede mo siyang gamitan kahit saan. Kung anywhere, tatanggapin. all over the world where it will be accepted. No? So, yun yung special na characteristic ng Bitcoin. Sabi dito. So, imagine, sabi daw, wag daw tayo magalit. Kasi parang imaginary. Actually, pareho po tayo ng question earlier, Ginoong Enrique Alcantara. Sabi niya, imaginary wealth po ba ito? Sabi ko kasi kanina, parang imaginary lang ba yan? No? Please po, wag magalit. Tanong lang po. Actually, okay hindi po lang, siya no? nagagalit. Kasi, in fact, we have the same question, actually. Lagi namang tinatanong, imaginary ba yung Bitcoin? No? It's very important to realize na whereas Bitcoin is digital, meaning nakikita mo siya hindi mo siya sa... nakahawakan eh. I mean, physically, wala siyang physical... Parang Bitcoin na as in... Right. Diba? So, let me explain. No? yung Bitcoin is digital, pero what creates that digital money is energy.
yung mga mining computers that spend a lot of electricity to create and sustain the Bitcoin network, no? Kaya yung computers lang mahahawakan mo. Well, like for example, yung lupa, 'di ba? Ang importante sa lupa ay yung titulo. Yes. Right? Yung pera na hinahawakan mo ngayon, 'di ba? Karamihan sa kanila ay digital na rin. Yung GCash is digital money. Yung nasa Paymaya, everyone is shifting to the digital space, right? Ang pinaka-importante dito is sa lahat ng pera na nasa digital space, whether it's peso, yen, dollar, Swiss franc, ano yung tipo ng pera na protected by energy and hindi pwedeng ma-manipulate? There's only one. Bitcoin. Which is why Bitcoin will be the most important form of money in the 21st century because the world is shifting to digital, number one. Number two, people will never want a kind of money that can be manipulated easily, whether by private people or by governments. Ito yung punto ni RSR. May risk din ba na mag-fail kaya ng stocks? Okay, yung stocks kasi they can fail if yung company that issued the stocks fail o kaya yung CEO ng scam, right? Yung Bitcoin is special kasi it's decentralized, no? Pwedeng bumaba yung value niya, pwedeng tumaas yung value niya, right? Kasi nga it's freely traded sa mga exchanges all over the world. Pero yung network itself is very resilient, no? Anong ibig sabihin nun? Kahit magkaroon ng nuclear war, the Bitcoin network will survive. Kasi meron pa ring mga computers na mag-ooperate. Kahit na kalahati ng mundo, no? Mawala ng computer or ng internet connection, the Bitcoin network will survive. Compare so, kailangan ko ng computer para makapag-Bitcoin ako. Kailangan ko nakahook sa internet para makapag-Bitcoin ako, makapag-trade ako, ganon? If you're going to send, of course, kailangan mo ng internet connection. If you're going to receive, kailangan mo ng internet. Hindi mo kailangan ng internet connection, kailangan mo lang ng public address, no, na pwedeng ilagay sa isang papel, no? But if you're just holding your Bitcoin, you don't need an internet connection. In fact, yung sinasabi ko sa iyo kanina, kung yung 25 Bitcoins mo, na-secure mo ng tama, hindi mo siya kailangan ilagay sa isang telepono, right? Pwede mo siyang ilagay sa isang tinatawag na cold storage device. Then, pwede ka na mag-retire ngayon with all the Bitcoins that you have. Pwede bang ibenta ko na sa'yo yung Bitcoins ko? Wala akong pambili ng Bitcoin. Okay. Sabi ni Ma'am Grace Recta, prone ito sa tax evasion. Okay. Katulad na nung sinabi ko kanina, no, yung Amazon, for example, there was a big problem about Amazon evading taxes kasi yung company is in the US pero yung mga bumibili all over the world, no? Yung mga nagbebenta sa Facebook, yung nagbebenta sa yung Instagram, 'di ba? Prone din naman siya to tax evasion. But ako kasi ang sagot ko doon, yung tax evasion is the problem of the government. Kung wala silang proper regulatory mechanism para makapag-impose ng taxes, ay bakit mo naman sisisiin yung mamamayan? Di ba? Well, it's just a matter of kung gusto mo talaga magbayad ng buwis. Kasi sa totoo lang, maraming nagbabayad ng buwis na kung may pagkakataon lang na makaiwas sa pagbabayad, iiwas at iiwas because unang-una, napakahirap ng buhay ngayon. Right. Pangalawa, nakikita mo naman, marami ang balita tungkol sa korupsyon. Right. So parang, bakit ako nagpapakahirap araw-araw, nagbabayad ng buwis, pero yung serbisyo na gusto ko, hindi ko nakatatanggap. Pangalawa, nakikita mo kung sino-sino lang politiko ang yumayaman. Samantalang ako, nagkakantakuba na ako sa pagtatrabaho, pero wala ako masyadong nakikita. For example, ako, I was in government for 20 years, no? Dahil nasa gobyerno ako for 20 years, withholding yung aking sistema. Kahit so, wala akong kawala, no? Pag binigyan ako ng sweldo, nakuha na yung taxes sa akin, no? Pero alam naman natin na marami mga tao, mga pribadong mamamayan, mga korporasyon na hindi nagbabayad ng tax, no? But actually, that's a problem of the government dahil yung regulatory mechanism nga ay hindi
tama, hindi efficient, hindi siya effective. So, babalik tayo doon sa basic principle, no? Yung nag-i-impose ng tax, yung entity is the government. So, problema na nila yun. Problema ng gobyerno yun. Diba? Okay. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeros again. Meron po tayong malakas promo. Ano ang instrumentong pananalapi na kinikilala ng batas bilang pambayad sa utang kasama ng buwis at mga kasunduan ay mga legal fines at damages. Ipadala po bilang private message sa akin. Isa pa lang nakakakuha ng tamang sagot. Ang mga sagot, cryptocurrency, Bitcoin na sinasagot nila pera, dollar, peso. Hindi po yun ang sagot. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeros. We have a few minutes left. Nakakasama po ninyo Attorney Rina Seco at Florin Hilbay. Dito lang po sa Dos Compañeros. Dos Compañeras. Para magpaalam. Dahil napakabilis ng oras. Pero promise po mag-aalat kami ng regular na episode para dito. Para matuto tayo at payamanin tayo ni Attorney Florin Hilbay para tayo ay sama-samang umangat sa buhay kung may pagkakataon. Ito nga po pala, dahil si Ma'am Grace Recta at sino pa ba yung nagtatanong? I think si Gael Enriquez at meron pang iba na nagtatanong, saan daw ito mabibili Attorney Florin Hilbay? Okay, it's available on Amazon kung gusto nyong, kung meron kayong Amazon account, or dito locally sa florin.hilbay.net. Ibig sabihin ito ay ebook din? Sa Amazon, merong Kindle version, but dito sa Philippines, yung paper version lang siya. So ito ay libre naman sa akin. Yun po ang advantage ko. Nakakuha ko ng libre. But anyway, Attorney Hilbay, sana nga ay sa mga susunod na pagkakataon ay makasama ka namin dahil hindi pa namin masyadong naiintindihan. Yeah. Kailangan naming maintindihan ito. That's right. At kailangan payamanin mo ako. Kailangan mo lang ma-recover yung Bitcoin wallet mo. Kailangan payamanin mo ako para manghahawa ako ng yaman sa ating mga kababayan. Yeah. Kailangan ko maging multi-millionaire within the year. At ang ating mga listeners ay hawaan mo ng yaman. Anyway, ang ating malakas promo question is, ano na nga ba yun? Ano yung instrumento ng pananalapi na kinikilala ng batas bilang pambayad sa mga utang, kasama na yung buwis, at saka yung mga kasunduan, mga legal fines at damages? Ang sagot po dyan ay nag-iisa lang, at ang sagot po ay legal tender, at ang nakakuha lang ay si Miss Grace Recta na imbag arabi madam, at syempre ipadala po ang GCash number ninyo sa akin para maipadala po namin ang inyong premyo. Yung hindi pa po nakatatanggap, si Sherwin Bata Alfaro po ay nagpadala ng message sa inyo. Kailangan nyo pong sagutin yung text message at para ma-confirm at ma-verify niya yung GCash number ninyo. So, Attorney Hilbay, imbitahan ng ating mga listeners para, your last message for this episode alone dahil babalik pa. Well, thanks for having me, and ako naman yung message ko pag-aralan nyo yung Bitcoin. It's very important. Yun lang. Yeah. Balato daw. Oo nga, pag ako yumaman, balatuhan ko Kapag kayo. Nakita promise. mo yung Bitcoin wallet mo, pwede ka naman balato. Kaya lang ay milyon-milyon ng listeners ng RH, hindi yun kukulangin pa yon. Anyway, magbabalik tayo bukas. Same time, same station, same channel. Of course, ang tabayanan pa sa susunod na programa, ang programang Lunes at Lunes Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Ako naman, Attorney Rina Seco, kasama ko po si Florin Hilbay. Attorney Florin Hilbay, dito lang po sa Dos Compañeros, at least buo tayo ngayon. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.